Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Lahat ng mga taga-subaybay, lahat ng ating mga fans, lahat ng mga subscriber natin, lahat ng nagmamahal sa atin. Kumusta na po kayo dyan? This is Tita PB Love. O kumusta na po? Tagal ko nang hindi nakikipag sa inyo lahat. Time check natin, Huwebes ng gabi, American time is 11:20 at night, so almost midnight na po. Bakit glare yung yung ilaw Yan po, nagtatrabaho pa rin. Tignan nyo naman po yung aking mga trabaho. Kahit ganitong oras na trabaho pa rin kami ng trabaho. Kararating po ng asawa ko, nag-rounds po sa hospital. Ayan. Habang naman ako yung sakit ng ulo ko, kaya lang trabaho pa rin. Ganyan talaga ang buhay ng workaholic na sinasabi. Tignan nyo naman, nakapadyama na rin ako. Kami po ay uuwi ng mga pamilya ko, kaya magkita-kita na naman tayo. Hopefully, I wish I could see a lot of taga-subaybay, mga subscriber natin, mga fans natin, at kung sana ay may time na magkita-kita tayo, kahit man lang sana, kahit kunting grocery lang, ang maibibigay. But we will see, we will plan ahead. Magkita-kita po kami ng PB team, mag-get together po ulit kami. I think we're just bonding for 3 days. At yun atang aming pinag-usapan ni na Sir Paul. Okay? We're planning to go somewhere, but let's see, hindi po namin sasabihin yung location namin, siyempre marami po kami. But everything is booked, nakabook na po kami lahat. Anyway, ano pa ang ating update? Update po natin, Romnick. Yan, ako ay very disappointed. I'm very, very disappointed with Romnick. Ito po ang istorya. Anuhin po natin, ha? Nung siya po pinili namin na scholar, hindi ko na, kasi sa awa ko sa kanila, sa awa ko ang buhay nila, gusto ko lang mapaganda rin ang buhay nila kahit papaano. Para makatikim din si Tatay Augusto ng kahit papaano po giginhawa naman sana. Diba? At saka si Romnick para makapag-aral. So at that time po, inuperan ko po si Romnick noon when I was in the Philippines on August. I think July, August. Hindi po ko naipasa yung kanyang entrance. Sabi ko, sige Romnick, I'm bringing you to Abra Valley with Badiday. That's a private school. Okay? Doon ka, uuwi ka sa bahay nyo everyday, may service kayo. Every afternoon, pick up, sundo, hatid. Ganyan si Totoy. Yun ang offer namin sa kanya. At kasi po hindi po nakapasa sa kanyang entrance sa Lagangilang, sa agriculture. I think, a course, I don't know, I forgot kung anong course yun. Yun po ang sabi ko, yung second option niya is social service. Sabi ko, sige, pasok ka na lang sa Abra Valley, mag-private school ka na, para matulungan po namin at matuturan. Ayaw po, matigas ang ulo. Gusto niyang sumama sa mga kaibigan niya. Sige, pinabayaan namin. Ito offer, second offer, sabi ni RJ, kami ang maghahanap ng boarding house mo. Pumunta na po sila doon, 2 beses naghanap ng boarding house, kasama si Sir June. Okay? Para sa ganun, may boarding house, he will live in a comfortable place para makapag-study kasi sayang yung scholarship niya Tapos biglang pinahinto na sina Copars po, sina RJ, sina Jacob, sina Sir June. Sabi niya, siya na lang daw ang maghahanap. Di nag-back out na kami. Sabi namin, sige sabihin mo sa amin kung saan ka titira. Hindi po sinabi. Until RJ went there the other day. Binisita kasi sabi ko, bisitahin mo. Bigay mo yung allowance niya. Nung dumating po si Madam Shiola, yung administrator ng scholarship ni Dr. Smith, sa aming dalawa pala, kaya may pera na ibibigay kay Romnick. I know it's not enough, but living in the province is not too expensive. At saka gusto ko naman sana sabihin sa amin kung anong kailangan. Romnick never call us. Ayaw, kahit ilang beses po nilang tawagan, hindi sumasagot. Si Madam Ethel po, tinatawagan niya 20 times. Kaya naproprostrate sila Ayaw niyang sagutin kasi hindi po namin alam kung saan ang boarding house niya. Okay? Tapos one day sumagot na, kaya napuntahan po nila.
Okay, let me tell you something. This morning, 6:30 in the morning Philippine time. Okay? Sa inyo po, which is Friday morning dyan. 6:30. Tinatawagan ko po si Romnick 3 times. Tinatawagan namin ni RJ para kausapin. Wala pa sa school yun eh. Ayaw niya kaming sagutin. Minessage na ni RJ po na kami ang tumatawag para kausapin ko. Ayaw niyang sagutin. Yun po ang effort namin kung paano namin gustong how to save him. We wanna save him. We wanna make sure he's okay. We wanna make sure that he will finish his school. Ganun po ang aming commitment sa kanya. But he's not helping us. Kaya galit na galit po ako. So now, sabi ko kay co-pars po kay RJ, o sige, we will not waste time. Puntahan nyo yung lolo niya doon sa bahay nila. Puntahan nyo siya. Sabi ko sa kanila. Kausapin nyo yung lolo niya. Bakit ayaw ni Romnick lumipat? Anong problema? Ano po ang hindi na bakit gustong-gusto niyang tumira doon at bakit gustong-gusto niya kasama ang mga kaibigan niya. So, co-pars Jacob at saka Kuya Tutoy, si Tutoy po, went to visit Tatay Agusto. Tsaka nanay, I forgot her name. Pasensya na lang po kayo. At habang ando doon po sila, ngayon, that's 20 minutes ang mga 11 o'clock dito, which is, 12, 1, 2, mga 2 o'clock PM dyan. Okay? Kinausap ko po si Tatay Agusto. Sabi ko, Tatay Agusto, pag hindi pa nakinig si Romnick na lilipat ng boarding house, I will drop him from the scholarship. Kasi I don't wanna waste my time, I don't wanna waste my money. Ibibigay lang po namin sa mga deserving. Kasi, nakita nyo naman po ang environment ng bahay niya, ha? Paano siya makakapag-study? Babagsak yun kasi may mahihirap ang kanyang mga subjects. Saan sila mag-i-study? Walang lamesa, walang kainan, walang tulugan. Nakita nyo naman po ang itsura ng kanilang boarding house. Asan siya mag-i-study? Sa labas daw, may ilaw daw. Oh my goodness, how could you do that? Okay, we've been estudyante po kayo noong araw, estudyante rin po ako. 'Di ba? Kailangan mo ng magandang, it's not at least decent na pag-aral, so that you could study, yung decent ba? Kahit hindi na maganda. At least you have the decent, yung decent na place. Kailangan mong matulog, kailangan mong magpahinga. Yung pagpera lang naman ang hihingiin, why not talk to me? Sabi ko kay Tatay Agusto. Bakit hindi nyo kami, inoperan mi po, sabi ko Tatay Agusto, inoperan ko po na kami ang maghahanap ng boarding house. Inoperan ko na mag-private school siya. Naawa lang ako sa bata, naawa ko kay Tatay Agusto tsaka lola niya, para sa ganun matikman man lang nila ang, at least maginhawa ng konti. Na hindi ganun ang buhay, na hindi na lang palaging mahirap na ganun. Ngayon po, galit na galit po ako. I was very, very disappointed. So I told Tatay Agusto, he's a very honest kid. He's a very nice kid when I met him several times. I met him 3 times, I believe. Magalang po siya. Matulungin. So, I did the best I can to help him. Sana naman po tulungan nila ang kanyang sarili. So, anyway, ating mga supporters dyan, mga subscriber, mga taga-subaybay, let me know what have I done wrong. Kung meron po kaming nagawa na hindi po namin na-assisan si Romnick, advise us, tell us what to do next. What can we do to make it better? Which we offer, again, to take him out from the boarding house at ililipat po namin. Kaya po sana maintindihan nyo ang aking sitwasyon kasi po sa kadami-dami ko na lang pong problema, mga stress sa buhay, mga trabaho, siya pa ang intindihin ko. Imagine yan, sino ba may ayaw na mag-private school kagaya ni Badiday, naka-private school. Oh my God, ang ganda ng
kanilang situation. Tignan mo, naka-tutor pa sila. They're topping their school. They're a good student. They're, they are doing very well. Kung, they have a hard time, meron nakaalalay sa kanila. Bakit ayaw niyan yun? Taga-abra pa naman. Di ba, taga-abra po ako. Ano ngayon? Nakakahiya kaya. Ewan ko, Romnick, I'm letting you know, I talked to your tatay kasi Tatay Augusto, because you're avoiding me, you don't want to answer our calls. If I don't hear from you by Sunday, you better pray, okay, that I'm not gonna change my mind, because I'm gonna drop you out from my scholarship, because I don't want to waste money, I don't want to waste our time, okay? Wag mo akong anuhin, Romnick. Naiinis ako eh. Mabait po kami kung mabait. But there's a limit ang kabaitan. Okay? Who doesn't want help? Who doesn't want those kind of offer? Hindi lang namin sinasabi kasi po naawa kami sa bata. Kaya salamat sa inyo, RJ, Jacob, Tutoy, Ethel, Sir Jun, sa mga effort nyo kay Romnick. Salamat sa inyo lahat sa pagsubaybay sa kanya. Salamat sa pag-advise sa kanya. Lahat-lahat ginawa nyo na para maiba ang buhay niya. I don't know, for some reason, he's refusing to get out from that boarding house. Kasi mga kababayan, na tayo mag-alas 12 na dito, matutulog na ako. At maaga pa akong pupunta sa bundok. Bukas kasi yung bundok na sinasabi ko is I have to drive over an hour para bibisita po ng mga matatanda, mga kasama ko po nung isaming doktor. Yan, kasama ko po kasi alam nyo naman, monthly magbibisit tayo, titignan natin how are they doing. Ganun po ang aking buhay. Anyway, hope to see all of you. Salamat. Mag-suggest po kayo kung anong gaganda ang gagawin ko sa kay Romnick. Sana pasensya na lang ako ay na disappoint. I'm very, very firm of my decision. I don't know. Kasi para akong nadi-disappoint. Gusto ko siyang mag-succeed. His success is my success. Kaya kung na-fail siya, wala na tayong magagawa. Ano pa magagawa po natin? So let me know, what do you think? What can you advise me? What do you think I'll do next? Kasi wala na ako. I'm running out of option kasi hindi naman po ako taga dyan. Naawa nga ako kina RJ po para silang nag-chase ng, ewan ko, kung ano, para bang sila na ang nagmamakaawa. Kakaawa naman sila RJ po, sina Copars, sina Mang Wansyo. Anyway, shout out Sir Paul. Mahal na mahal ko kayong lahat, Madam Yula, Mang Eli, sina Peter Paul. Ayan, makausap ko yan we talk mostly every day. Nagte-textan po kami araw-araw. Shout out po kay Terso the Explorer. Kumusta ka na dyan? Si Master Goteng Nas, Dad O Black. Suportahan nyo po yung mga yan, mga bago. Si Mang Wansyo, thank you din sa tulong mo, please subscribe kay Copar, sina Mang Wansyo, lahat po ng PB team. Sir Paul, I miss you. We will see you soon. And thank you for everything. Thank you for guiding us. Thank you for guiding all the PB team. Wag niyo po kami ikukumpara kay Sir Paul, kasi magkakaibigan po sila lahat sila ng PB team. They talk every day, It's not good to compare each other. Pag wala na po tayong mga sabi na maganda, wag na tayong magsasalita. Hindi po maganda yun okay? Anyway, I love you all. Again, from the bottom of my heart, Dr. Smith and I and the rest of my family would like to thank you. We appreciate you all and God bless. We love you.